Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Okay, ito po, Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito po si Saltik na ito, ah, dumating daw po ng late ngayong Lunes. Ito Francisco Kiko uh, Barsaga arrived late on Monday for the first deliberation of the ethics complaint filed against him by 29 lawmakers led by House Deputy Speaker and Antipolo Representative Ronnie Puno. Ito po si Barsaga, si uh, Saltik Barsaga ay mayroon pong isinampa sa kanyang ethics complaint ng kanyang mga kasamahan sa dati niyang partido. I-complain siya, dinimanda siya ng ethics sa ethics complaint ng Kongreso dahil nga sa mga asal niya na akala mo may saltik nga. Akala mo siya ay may pag iisip bata may hindi daw siya unwell, sabi ni Deputy Speaker Ronnie Puno, ano? Bukod dito, sa sinampang ethics complaint, mayroon palagay ko mayroon pang isasampang panibagong complaint sa kanya dahil nga sa rally na ginanap kagabi na bandang mga hating gabi na po dito sa Forbes Park. Inisturbo po nila yung mga taong natutulog doon. Yung mga uh, yung village kung saan nandoon yung mga mayayamang tao, ano. Siguro ang gusto nilang palabasin yung mga congressman na involved sa anomaly, no? Pero ang point doon, 10 oras na ng gabi, nandoon sila sa loob ng sa labas. Hindi naman sa loob ng bahay, dito lang sa may kalsada at nakakabulahaw sila sa mga taong nakatira sa Forbes at saka sa Dasmariñas, ano? Ito, sigurado po ako na may ihahaing mga demanda sa kanila dahil nga po sa mga kanilang ginawa pag-assembly nila doon sa malapit sa Forbes Park at saka sa Dasmariñas Village. Magkalapit lang po 'yun. Isinisigaw nila, Marcos resign. Marcos resign. Magnanakaw daw si Romualdez, magnanakaw daw si Saldico. Nandyan na nga, nakahain na nga yung investigation dyan eh. Oh. Pero, sa totoo lang, ang mga naandun, yung mga vlogger ng mga Duterte, andun si Trexie Cruz Angeles, andoon yung mga talagang uh, supporters ni Duterte na andun. Sila. Wala naman sumasama sa kanilang mga talagang yung kumpul ng tao. Kasi nga, iba nga ang pinaglalaban ng mga to eh. Pabagsakin si Marcos, uupo si Sara. Ganun lang po. Pansariling interest, hindi po ang interest ng taong bayan. Hindi po interest ng taong bayan ang pinaglalaban nila. Sa totoo lang. Kasi yun mga bumabatikos kay Marcos na andun po lahat. May mga sumisigaw na taong bayan. Ito para sa inyo.
Pero hindi po, taliwas talaga. Makikita mo na yung rally, ang mukha ng rally kagabi, pangunahan nitong Barsaga na ito, ay pansariling adhikain lamang ng mga Duterte. Ito kang mga panatiko talaga itong mga to kay Duterte. No? Siguro, gusto nilang mangyari, palisin na si Bongbong Marcos at para pumalit na si Sara Duterte at para magawa na nila ang gusto nila. So, hindi talaga pangbayan, hindi talaga pangmasa yung kanilang adhikain. Doon lang talaga sila nakatutok sa mga Duterte. Kasi yun ang utos ng kanilang puon. Ha? Wag na po tayo magmaang-maangan. Kasi kitang-kita po sa ikinikilos ng mga tao roon kagabi na puro supporters talaga ni Duterte. Andun, lahat ng vlogger ni Duterte nandun. Oh, ituloy po natin yung pagbabasa. Tapos na yung complaint sa akin nung dumating ako kasi na-late ako ng few minutes. Barsaga told reporters. When asked why he was late, he replied, very busy lang last night. I was just playing games on my computer. Barsaga known, Barsaga known among the netizen as Congress Meow for his fondness for cats was among those who attended a rally against President Ferdinand Bongbong Marcos in Forbes Park, Makati City last Sunday night. Kagabi po yan. But left less than an hour later, the hearing of the House Committee on Ethics was set for a 9 a.m. Barsaga spoke to reporters at around 10:30 a.m. Ito na ang sinasabi ko. Ito hindi naman ito talaga haharap eh. Kung nagkaroon ng kagipitan dyan. Hindi, magtatakbuhan itong mga to. Maniwala kayo. Ang maiiwan dyan, yung mga mahihirap na hinakot nila. O, ito, sige. Sumama kayo dyan, kayo, mga supporters ng mga DDS. Kapag nagkaroon ng worst scenario, halimbawa, sabihin natin na nagkaroon ng mabigat na problema, ito ba, maaasahan nyo ba? Itong mga to na haharap sa inyo? Hindi. Hindi po haharap sa inyo itong mga ito. Yan sila Trixie Angeles na kasama nyo dyan kagabi sa rallying yan. Hindi po mangunguna yan. Kayo ang ipapauna yan. Kasi magtatakbuhan yan. Ha? Kayo na mga mahihirap ang ipapasubo ng mga yan. Maliwala kayo sa akin. Ito, mga mayayaman na ito. Itong Barsaga yan ito. Mayaman yan. Ha? Ginagamit lang kayo upang ha, manguna sa kaguluhan kung mayroon mang magkaroon man ng kaguluhan diyan. So pag nagkaroon na ng kaguluhan, ito na mag-i-escape na to. Kaya nga hindi siya nagtagal eh. Ha? Hindi nagtagal to dahil nga alam niya, just in case, worst scenario, pag nagkagulo na, wala na siya. Kayo na lang, dadamputin kayo ng pulis, ikukulong kayo, siya nakaligtas. Kahit na siya ang nag-organize ng rally. Kayo, naiwan dyan, na sinasabi niyo pang hindi kalaban ang mga pulis kasi nasa pinakamataas na maximum tolerance hanggat walang gumagawa ng mali, hanggat walang ano, hanggat nagsisisigaw lang kayo, wala naman kayong hinahawakang armas, okay. Buti kung ganun. E paano pag naging iba ang sitwasyon? Uh, at humantong na sa pisikalan, itong mga, ibig nyo bang sabihin, itong mga leader nyo, na itong Barsaga, na sila Angeles na nandyan na nakikita ko kagabi,
Sasamahan ba kayo niyan? Nasa frontline ba sila? Tapos kayo, mga tao doon sa likod? Hindi ako naniniwala. Kayo ang nasa unahan. Sila ang nasa likod. Just in case na magkaroon ng gulo, makaka-exit sila, kayo ang matitira. Ganun lang kasimple yan. Huwag niyong sabihin sa akin na sasamahan kayo niyan. Nako, hindi mangyayari niyan sa totoo lang. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip kayo. Mga nabubola nitong mga leader nyo. Nabubola kayo, sumama kayo sa anti-rally, anti-Marcos rally. Tignan mo nga, konti lang kayo, hindi nga kayo nakakuha ng, hindi nyo nga mabuo yung 10,000 eh. Oh, ibig sabihin, ayaw ng tao sa pinaglalaban nyo. Kasi kitang-kita ng ipinaglalaban nyo, ang pagmumukha ng mga Duterte. Ay, nakitang-kita naman eh. Halos lahat yung mga diehard supporters ni Duterte nandyan sa rallying yan. Oh, mukha talaga ni Duterte ang rallying yan. Hindi mukha ng taong bayan. Maaari pa siguro kung ang gagawin nyo, yung talagang pagkalatang rally, mukha ng kahirapan, mukha ng anomalya, excuse me, pwede pa siguro na makakuha kayo ng simpatya sa taong bayan. Pero ang pinaglalaban nyo, mga Duterte, ay hindi. Nandyan yung mga nakatira nandyan sa Forbes Park nakatira ang mga mayayamang tao. Yung mga may-ari ng mga malalaking kumpanya. Hmm. Tapos magkakagulo, guguluhin nyo. Oh. Saan kayo dadamputin yan? Nandyan yung mga, kung halimbawa, nag-alisan yan mga investor na yan, na dyan nakatira. Paano na yung mga trabaho ng iba na kagbabayan natin dahil sa inyo nawalan sila ng trabaho? Kayo pa sisisihin. Di ba? Nawalan sila ng trabaho dahil sa pagrarally nyo. Kaya ikaw, Miao Barsaga, ay, umayos ka bago ka mag-rally, punasan mo muna yung bula-bula dyan sa bunganga mo. Lumalabas yung laway mo, nagmumukhang sabon na akala mo, sabon na hindi nabanlawan eh. Ha? Bubula-bula dito mo sa pagitan ng mga bibig mo. Oh. Yung upper at saka lower lips mo sa dulo, puro bumubula yan. Mag-isip ka, pinagtatawanan ka na ng tao dahil sa pagiging, hindi ko malaman kung ikaw ay talagang saltik. Ha? Ikaw Barsaga, sana no? Eh, wala ang masasabi ko lang sa'yo. Magpakatotoo ka na lang. No? Kung ayaw mo yung gobyerno ni Marcos, di ayaw mo, wala namang problema ron eh. Ha? Pero ang ginagawa mo ay panlilin lang. Okay sana kung talagang susuportahan ka ng taong bayan. Hindi. Malinaw na ang ipinaglalaban mo dito Maka Duterte. Oh. Ngayon kung talagang hindi ka Maka Duterte, ang isigaw mo, pababain mo si Marcos, pababain mo lahat ng nagkasala, pababain mo si VP Sara, pababain mo yung mga senador na involved, yun sana ang isigaw nyo. Bakit Marcos resign lang? Kaya hindi po naniniwala ang taong bayan sa inyo. Yung pinaglalaban mong si Sara involved din sa corruption. Ha? Alam mo ba yun? Ha? Kiko Barsaga, si Sara Duterte ay lumustay ng confidential fund na milyones sa loob lamang ng 11 days ha. Tandaan mo yan. Oh, doon pa lang, sabihin mo, ang totoong korupsyon ay nasa Malacanang.
Kasi kung talagang ang corruption ay nasa Malacanang, bakit gagawa pa si President Marcos ng isang komite na siyang mag-iimbestiga sa mga anomalya ng flood control? Kung alam niyang sasabit siya, ilagay mo sa utak mo, ha? Kiko Barsaga, walang taong gagawa ng isang bagay na alam niyang ikakapahamak niya. Dahil malakas ang loob ng ating presidenteng BBM na gumawa ng hakbang na ganyan, na tibagin ang sindikato sa kanyang administrasyon dahil alam niyang hindi siya involved. Ha? Maraming kakampi sa kanya. Yan lang isaksak mo sa utak mo, Kiko Barsaga. Ha? Simpleng-simple lang i-analyze yan eh. Ako, ganun din ako. Kung bakit ako matatakot? Kung alam kong nasa tama ako. Ako na siguro yung pinakamatapang na tao. No? Nasa tama ako, matatakot ako. Hindi. Ipaglalaban ko yung tama kaysa mali. Di ba? Ganun yun si BBM. Kaya hindi siya natatakot. Ha? Sino ba naman ikaw? Sino ka ba naman para katakutan ni BBM? Ngayon, magfa-file ka ng impeachment complaint. Ay galingan mo. Mag-gather ka ng evidence upang pansinin niyang impeachment na ihahain mo dyan sa Kongreso. Kung wala ka rin lang naman may pakitang ebidensya, abay, kalimutan mo na yan. Huwag mo nang ituloy. Kasi mapapahiya ka lang. Mapapahiya ka lang, Kiko Barsaga. Sa totoo lang. At ngayon na nga lang, napapahiya ka na sa tao dahil hindi naman kinakagat yung mga sinasabi mo, yung mga paghihikayat mo sa tao na mag-rally. Sinabi mo, October 12, anti-Marcos rally. Anti-Marcos. Hindi anti-corruption. Anti-Marcos. Kasi nga ayaw nyo kay Marcos. Dahil inutusan ka siguro ni Sara na mag-rally. Mag-rally against BBM. Oh, di ba? Simpleng logic lang yan. Kaya ikaw, Kiko Barsaga, hmm? Ah. Kaya ikaw, Kiko Barsaga, ang mabuti sa iyo kung wala kang magawang matino dyan sa Congress, ikaw ang mag-resign. Dahil pag yan napatunayan niyang ethics complaint sa iyo, baka tumalsik ka dyan. Tumalsik ka dyan na para kang sinipang bubwit na magtatatakbo. Hindi mo alam kung saan ka susuot. Okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutan i-like at subscribe ang aking channel for the latest update and exciting content. Marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayo.